Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 14, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Sunod-sunod na putok ng baril o malingaw-ngaw sa loob ng gusali ng Senado sa gitna ng impormasyong aarestuin umano ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Korte Suprema hindi naglabas ng TRO para kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ilang opisyal ng ehekutibo pinagkokomento sa mosyon ng senador na kumukwestiyon sa validity ng ICC warrant. Senador Ronald Bato de la Rosa nasa wanted list na ng ICC kasunod ng inilabas na warrant of arrest laban sa kanya. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ihatid na sa Senado. Singil sa kuryente ng Meralco bababa ngayong buwan. 50 pesos kada kilo na price ceiling sa mga imported na bigas, ipinagutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa atin namang Metro News, pulis na nahuli sa video na nanulak ng isang rider sa Pasig City na aresto na. Sa Science and Technology, mababang genetic diversity ng Philippine Eagle, naglalagay sa panganib at pagkaubos ng lahi. Sa atin namang lifestyle news, lugar kung saan huling nagsagawa ng impromptu gig ang The Beatles, nakatakdang gawing isang museum. Sa music trivia, ngayong petsa, pumanaw ang American actor, producer, and singer na nagpasikat ng mga kantang My Way at Fly Me to the Moon. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, isang eat all you can na restaurant sa Spain nagpatupad ng vomit fee para maiwasan ng mga customer na sumusuka dahil sa sobrang kabusugan. Oras po natin, 6:45 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng Senado kagabi sa gitna ng impormasyon na aarestuin umano si Senador Ronald Bato de la Rosa. Nadinig ang mga putok ng baril sa ikalawang palapag ng gusali ng Senado. Kasunod ng nangyaring putukan, inihayag ni Senate Secretary General Mark Leandro Mendoza na may perceived NBI agents ang nakapasok sa pasilidad ng Senado. Gayunman, nilinaw ni NBI Director Melvin Matibag na walang tauhan ng NBI sa loob ng Senado at wala rin anya silang utos sa salakayin ng Senado upang arestuin si De La Rosa. Bunsod ng tesyon, nagtungo si DILG Secretary John Vic Remulla sa Senado upang tingnan ang sitwasyon doon. Ayon kay Remulla, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga senador. Inihayag naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na tumawag sa kanya si Pangulong Marcos at nilinaw nitong hindi nagmula sa alinmang ahensya ng gobyerno ang nagpaputok ng baril sa Senado. Sa ngayon, nagsasagawa na ng investigasyon ng Senado at ang DILG sa insidente. Sinabi ni Remulla na may hawak na silang kopya ng CCTV footage at tutukuyin nila kung sino at ilan ang dawit sa pamamaril. Tiniyak naman ni Cayetano na ligtas ang lahat ng senador, kabilang na si De La Rosa at walang nasaktan sa insidente. 774 Balita Ngayon. Balita naman mula sa labas ng himpilan, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iginiit na hindi gobyerno ang nasa likod ng kaguluhan sa Senado. Narito ang report ni Chanel Salazar. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang kinalaman ng gobyerno sa nangyaring kaguluhan sa Senate Complex sa Pasay City. Ayon sa Pangulo, wala siyang ibinigay na utos para pasukin ng sinumang uniform personnel
ang Senado. Ang mga nakauniforme anya sa loob ng Senado ay mga regular na naka-duty lamang para sa seguridad ng gusali at honor guards, habang ang ibang armadong tauhan ay mula sa Sergeant at Arms. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yon na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nakaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Wala rin anyang utos ng Pangulo na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Kaugnay nito magsasagawa ng joint investigation ng Senado at ang Philippine National Police kaugnay sa nangyaring pamamaril sa loob ng Senado. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Hindi naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema kaugnay sa hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na harangin ang warrant of arrest laban sa kanya na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Sa halip binigyan ng Supreme Court and Bank ng 72 oras ang ilang opisyal na ehekutibo upang maghain ng komento kaugnay sa mosyon ng senador na kumukwestiyon sa validity ng ICC arrest warrant. Kabilang sa mga pinasasagot ng SC ang Executive Secretary, Department of Justice, National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Ayon kay SC spokesperson Attorney Camille Ting, maaari pang maglabas ng TRO sa mga susunod na araw laban sa posibleng pag-aresto ng ICC kay De La Rosa. 774 Balita Ngayon. Idinagdag na ng International Criminal Court o ICC si Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanilang listahan ng wanted persons. Kasunod ito ng pag-unseal sa arrest warrant ng ICC laban sa senador para sa kasong Crimes Against Humanity of Murder kaugnay ng war on drugs. Ayon sa ICC Pre-Trial Chamber 1, inilabas itong May 11 ang warrant laban kay Ronald Marapon de la Rosa na unang inisyo ng lihim noong November 6, 2025. Kinasasangkutan ito ng alegasyong Crimes Against Humanity of Murder sa pagitan ng July 3, 2016 at April 2018 kung saan hindi umano bababa sa 32 katao ang nasawi sa Pilipinas. Una nang inihayag ng ICC prosecution na may 8 co-perpetrators si dating Pangulo Rodrigo Duterte kabilang sa De La Rosa kaugnay ng umano'y plano na inyutralisa ang mga umano'y kriminal sa Pilipinas kabilang na ang mga iniuugnay sa paggamit, pagbebenta o paggawa ng iligal na droga. Samantala, gulo sa Senado matutuldukan kung isusuko ni Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa Makabayan Bloc. Grace Mariano sa detalye. Iginiit ng Makabayan Bloc na dapat isuko na sa mga otoridad si Senator Ronald Bato de la Rosa na mayroon umanong kinakaharap na warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sinabi ito ng Makabayan Bloc sa Kamara matapos magkagulo kagabi sa Senado kung saan may mga narinig pang mga putok ng baril. Ayon sa Makabayan Bloc na binubuo ni Representatives Antonio Tino, Sara Jane Elago at Rene Co, mapipigilan ang higit pang kaguluhan sa Senado kung magpapaaresto si Senator Bato. Sina Gabriela Women's Party Representative Elago at Kabataan Party List Representative Co ay nakiisa din sa ginanap na kilos protesta kagabi sa Welcome Rotonda sa Quezon City.
Sa naturang pagtitipon ay nanawagan sila na dapat panagutin ang lahat ng korap, gayon din ang pag-aresto kay Senator De La Rosa na nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Formal nang natanggap ng Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara. Bandang alas 7 ng gabi, personal na dinala sa Senado ang articles of impeachment ni House Secretary General Cheloy Garafil at House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz. Dumating sa Senado ang articles of impeachment sa gitna ng nangyayaring kaguluhan sa Senado kagabi. Nauna nang tiniyak ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano na agad na aaksyonan ng Senado ang articles of impeachment sa oras na maipadala ito ng Kamara. 774 Balita Ngayon. Samantala sa iba pang balita, magpapatupad ng bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Sa abiso na inilabas ng Meralco, nakasaad na matatapyasan ng mahigit 1 centavo per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong Mayo. Ito ay dahil sa pinabilis na refund, VAT exemption para sa indigenous gas, suspensyon ng green energy auction allowance at mas mababang transmission charges. Bunsod nito, inaasang matatapyasan ng 3 pesos ang bill sa kuryente ng mga kumukonsumo ng 200 per kilowatt hour kada buwan at 5 pesos naman ang bawas singil sa mga kumukonsumo ng 500 per kilowatt hour kada buwan. 774 Balita Ngayon. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapataw ng price ceiling sa imported na bigas upang mapigilan ang umano'y hindi makatarungang pagtaas ng presyo sa merkado. Sa ilalim na Executive Order No. 118, itinatakda ang maximum retail price na 50 pesos kada kilo para sa imported rice na may 5% broken content. Magiging epektibo ang price ceiling sa loob ng 30 araw. Ang hakbang ay tugon sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council o NPCC sa pagsasagawa ng agarang interbensyon upang matiyak ang pagkakaroon ng abot-kayang bigas habang pinapanatili ang katatagan ng merkado. Binanggit sa EO ang Republic Act No. 7581 o ang Price Act na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na magpatupad ng price ceiling sa basic necessities at prime commodities laban sa hindi makatarungang pagtaas ng presyo, hoarding, profiteering at market manipulation. Murang fertilizer sa halip na synthetic fertilizer, gagamitin na rin ng mga magsasaka sa Pulilan, Bulacan ayon sa Department of Agriculture. Gina Mape sa report. Gagamit na ng biofertilizer sa kanilang mga pananim ang mga magsasaka sa Pulilan, Bulacan. Napatunayan ng Department of Agriculture Bureau of Soils and Water Management na 30 hanggang 50% na mas mura at mas mataas ang ani sa paggamit ng natural biofertilizer. Nagsagawa ng inspeksyon ang mga opisyal ng DADSWM Region 3 sa planta ng Yama and Biofertilizer mula sa Romark Enterprises sa Bulacan. Pinangunahan ni DA Region 3 Director Dr. Eduardo Rapos Jr. ang inspeksyon sa kakayahang mag-produce ng biofertilizer ng Romark bilang bahagi ng sustainability agriculture. Kasabay ng inspeksyon, nagbigay din ng biofertilizer ng kumpanya sa mahigit 1,200 magsasaka bilang suporta sa layunin ng Pulilan LGU na palakasin ang sektor ng agrikultura. Sa ceremonial turnover ng mga biofertilizer, ipinagkaloob ni Mrs. Enca Peralta Castillo ng Romark at mga opisyal ng Department of Agriculture ang libong bilang ng abono kay Pulilan Mayor R.J. Peralta Jr. Una nang inirekomenda ng Federation of Free Farmers ang paggamit ng biofertilizer dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng chemical o synthetic fertilizer dahil sa krisis sa langis na dulot ng patuloy na giyera sa Middle East. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 3 minuto bago mag alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo.
774 Balita Ngayon. Metro News. Sa ating Metro News, pulis na nahuli sa video na nanulak ng isang rider sa Pasig City na aresto na. Detalye po iatid ni Jonah Bakiran. Naaresto na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang isang pulis na nag-viral matapos itulak ang isang motorista sa C5 Road sa Pasig City. Ayon sa NCRPO, may rango na Staff Sergeant ang pulis na nakatalaga sa Regional Mobile Force Battalion ng Quezon City Police District o QCPD. Nasa kustudiya na nila ang pulis na haharap sa iba't ibang criminal at administrative investigations. Tiniyak naman ng NCRPO na masusi at transparent na investigasyon ang kanilang isasagawa. Matapos ito ay sasampahan ito ng kaso alinsunod sa mga tuntunin ng NAPOLCOM at PNP Standards of Conduct. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 41 centavos. Nasa 72 pesos and 11 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 83 pesos and 17 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 37 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng bulahan ng May 13, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Grand Lotto 655, ang winning number combinations ay 39, 29, 45, 2, 38, at 43. Muli ang winning number combinations ay 39, 29, 45, 2, 38, at 43. Mayroon itong jackpot prize na 99 million pesos, 516,506 pesos and 24 centavos. Sa Mega Lotto 645, ang winning number combinations ay 31, 33, 45, 29, 16, at 23. Muli ang winning number combinations ay 31, 33, 45, 29, 16, at 23. At may jackpot prize ito na 15 million pesos. Yan ang recap ng resulta ng May 13, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Narito naman ang jackpot estimates mamayang gabi. Para sa Lotto 642 ay 11 million pesos, habang 25 million pesos naman sa Super Lotto 649. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Lifestyle News. Lifestyle News. Nakatakdang buksan sa susunod na taon ang isang museum sa building sa Mayfair, London, kung saan huling nagsagawa ng public performance at nirecord ang huling album ng bandang The Beatles. Tampok sa The Beatles sa 3 Savile Row ang 7 palapag ng mga hindi pa naisa sa publikong archive material, rotating exhibitions mula sa kumpanyang Apple Corps, at isang recreated basement studio kung saan nirecord ng Fab Four ang kanilang 1970 Let It Be album. Magkakaroon din ng mga bisita ng access sa rooftop ng gusali, kung saan ginawa ng banda ang kanilang farewell gig noong 1969 na nagtagal sa loob ng 42 minuto at nagtapos sa pagdating ng mga pulis. Dating pagmamayari ng kumpanyang Apple Corps ang Savile Row Building sa loob ng 8 taon mula 1968 at nagsilbing headquarters ng banda sa loob ng 2 taon bago nag-disband ng The Beatles noong 1970. Science and Technology. Science and Technology.
Sa ating Science and Technology News, mababang genetic diversity ng Philippine Eagle naglalagay sa panganib at pagkaubos ng lahi. Detalye po ihatid ni Rose May Miranda. Nagbabala ang mga eksperto na ang mababang antas ng genetic diversity o pagkakaiba-iba ng gene ng mga Philippine Eagle ay naglalagay sa kanila sa mas malaking panganib ng pagkakasakit at posibleng pagkaubos ng kanilang lahi. Sa isang pag-aaral, sinuri ng mga siyentipiko ang genome ng pambansang ibon ng Pilipinas upang maunawaan ang kalagayan ng kanilang populasyon at dito nabatid na nagkakaroon ng inbreeding o pagpaparami sa pagitan ng mga magkakamag-anak na ibon dahil sa kakaunti na lamang ang bilang ng mga agila sa kagubatan. Dahil sa limitadong genetic variation, humihina ang immune system ng mga agila dahilan para mas maging madali silang tabla ng mga virus at iba pang uri ng sakit. Bukod sa banta ng sakit, binigyan din ng patuloy na pagliit ng kanilang tirahan dahil sa deforestation na lalong nagpapalayo sa mga agila sa isa't isa na nagre-resulta sa mas maliit na pagkakataon para sa crossbreeding mula sa magkaibang rehiyon. Ayon sa mga researcher, kritikal ang pagpapaigting ng mga conservation efforts tulad ng captive breeding programs at ang pagprotekta sa mga natitirang forest corridors na mahalagang hakbang upang matiyak na magkakaroon ng mas malakas sa pangatawan at kakayahang mabuhay ang mga susunod na henerasyon ng Philippine Eagle laban sa mga banta ng kalikasan. Sa kasalukuyan, ang Philippine Eagle ay tinuturing na critically endangered ng International Union for Conservation of Nature at ang bagong impormasyong ito tungkol sa kanilang genetics ay magsisilbing gabay sa mga siyentipiko kung paano mas mapoprotektahan ang simbolo ng kalayaan at ganda ng kalikasan ng Pilipinas. Pangalagaan ng kapaligiran para sa magandang kinabukasan. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa pumanaw ang American actor, producer, and singer na nagpasikat ng mga kantang My Way at Fly Me to the Moon. Sino siya? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Thursday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, May 14 taong 1998, pumanaw sa edad na 82 sa Los Angeles, California, ang American singer, actor, and producer na si Frank Sinatra. Si Sinatra ang nasa likod ng mga awiting Fly Me to the Moon at My Way. Nagsimula ang karera niya sa musika noong 1935 na maging bahagi ng bandang Harry James bilang vocalist. Hanggang sa taon ng kanyang pagpanaw, aktibo pa rin siya sa industriya. Ang musika ni Frank Sinatra ay may impluensya ng vocal style ni Bing Crosby. Kilala si Frank Sinatra sa tawag na Chairman of the Board at OI Blue Eyes at itinuturing na isa sa pinakapopular na entertainer ng 20th century habang kabilang din siya sa mga kinikilala bilang world's best-selling music artist kung saan nakapagbenta siya ng 150 million records worldwide. Maliban sa My Way at Fly Me to the Moon, ilan pa sa mga awitin ni Frank Sinatra ay ang The World We Knew Over and Over, Strangers in the Night, New York, New York at The Way You Look Tonight na inyong madidinig din dito sa inyong Ultimate News and Music Radio na DWWW 774. At yan, hatid ko sa inyong Music Trivia. Ako po si Kenny Gacosta. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, nagpatupad ng vomit fee o dagdag bayad ng isang eat-all-you-can restaurant sa Spain matapos dumami umano ang mga customer na sumusuka dahil sa sobrang pagkain. Naging usap-usapan ng Sushi Toro matapos itong maglagay ng paalala na maaaring singilin ng karagdagang bayad ang sinumang customer na magsusuka dahil sa labis na kabusugan. Ipinaliwanag ng pamunuan ng restaurant na nakakaapekto na sa ibang diners, serbisyo at kalinisan ng establishmento ang sunod-sunod na insidente ng pagsusuka kaya napilitan silang magpatupad ng naturang polisiya. Hindi naman malinaw kung magkano ang eksaktong vomit fee, ngunit ang buffet rate ng restaurant ay nasa 16.90 euros hanggang 23.90 euros o mahigit 1,200 pesos hanggang mahigit 1,700 pesos depende sa araw at oras ng pagkain. O, yung mga mahilig mag-buffet dyan, mga mag-eat all you can, hinay-hinay lang, no? Kapag busog na, tama na. Bawal mag-sharon sa mga... May bayad din, di ba?
Gawa Yung Sharon. Ito talaga si RM, tinuturuan mo pa kami ng mga style eh. 'Di ba? Kahit pa sabi, kasi yung iba talagang gusto nilang sulitin eh. Yung binayad nila, kaya kain ng kain, yung busog na busog ka na, masuka-suka ka na sa sobrang kabusugan. Eh, hindi din po tama yun. Kain lang ng yung tama lang, no? Yung hindi naman talagang busog na busog ka na. Yung iba, ang strategy dyan, para makamasulit mo yung eat all you can, huwag kang mag-rice. Oo, Kasi kung mabigat mag-rice daw ka man, konti lang. At saka daw uminom ng Probiotic probiotic milk bago kumain. Or kapag halimbawa, medyo marami ka na nakain, inom ka muna nun. Oo, tapos para medyo matunawan. Yung iba tsaa. Oo, minum ng tsaa. Kaya iba yung ibang eat all you can, may libreng tsaa. Oo. So yan, mga kanyusik, paalala lang kasi baka mamaya marinig to ng ibang mga buffet dito sa ating Ang dami pa naman mga dito sa Pilipinas. Oo, maisipan din nilang magpatupad nito, no? So yan mga kanyusik, ang ating pong balitang kakaiba ngayong araw po ng Thursday. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating katanungan sa ating pong programang Opinion Mo, Opinion Ko. Under attack nga ba ang Senado kasunod ng nangyaring tensyon sa kagabi? Nasubaybayan niyo ba mga kanyusik, no? Yung tensyon, para tayong nanonood ng teleserye kagabi, no? Ang daming nangyayari, may putukan, may mga nagtatakbuhan at hindi mo alam kung anong nangyayari, saan galing yung putok, sino ang namaril, 'di ba? Kasi bakit nagpaputok? yes, anong dahilan? Bakit nagpaputok? Kasi tatanungin sinasabi ng iba, NBI daw ang dahilan. Dinedenay naman ng NBI. Hindi naman daw pulis. Oo, 'di ba? Hindi naman daw taga Senado ang nagpaputok. So, tapos yung iba pa, fireworks daw. Ano ba talaga? Pero yun nga, mga kanyusik, ano po ang inyong masasabi sa matinding kaganapan po dyan sa Senado kagabi, no? Ito ay, yun nga, ay nangyaring putukan. Under attack nga ba ang Senado? Ito po ay sa gitna ng maugong na umano'y pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. So, para po sa inyong mga opinion, ang ating pong text line 0929-321-8738 at maaari din po kayo mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Huwebes, May 14, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.